babasahin po natin yan, particularly beginning verse 25 down to verse 28. Nandiyan na po kayo, Psalm 119, from verse 25 down to verse 28. Psalm 119. Let's share our Bible sa ating pong mga bago pa lamang, ano? And thank you for coming today. God bless us. Nandiyan na po kayo, Psalm 119, 25 to 28. Ready? Read. My soul cleaveth unto the dust, quicken thou me according to thy word. I have declared my ways, and thou heardest me. Teach me thy statutes. Make me to understand the way of the precepts, so shall I talk of my wondrous works. My soul healtheth for heaviness, strengthen thou me according unto the word. Tayo pong lahat ay manalangin. Panginoon, salamat pong muli sa inyong kabutihan. And thank you for allowing us to be here. Salamat po sa inyong mga anak nandito ngayon. And again, I surrender my voice, my everything to you today as I preach your word. Tunay nga po that you are going to enable whoever na inyo pong bigyan ng pribilehyo to preach thy word. Salamat po sa pagkakataon na ito. Na inyo po akong pinagkatiwalaan at ang kongregasyon na ito na patuloy na nahahamon sa inyong salita. Dalangin ko nga po, Panginoon, patuloy na pangangailangan ng bawat isa ay aking pong tinataas sa inyo, particularly sa kanilang spiritual growth, sa aming pong patuloy na paglilingkod sa inyo. Salamat po, pinupuri ka namin at magligtas kayo kung meron mang di pa nakakakilala sa kalagitnaan at nagpatibay kayo ng bawat isa sa amin. May you continue to protect us and to give us provision today as we continue in our worship and in our prayer later. We will bring back to you the glory and honor. May you forgive us in our sins. All these things we pray in Jesus' name. Amen. Pwede na po tayong magsimula or umupo at tayo po yung magsisimula na. Yung ating pong nabasa or nabanggit sa verse 25 ay ito po yung pagkukuhaan po natin ng ating pong message for today. Thank you for praying pala kay Baby Jared. Si Baby Jared po ay wala na po siyang cast. So meaning, na-correct na po yung dapat i-correct sa kanyang paa. At konti na lang po, magkakaroon siya ng personalized, customized shoes para nang sa ganun ay patuloy siyang maging normal yung kanyang paa. Jordan ba yun? Kahit ano, basta personal. Okay? And by the way, dito pala si Mark ngayon. Thank you for coming again, Brother Mark. Second time, di ba, Brother Mark? Mas gwapo ka ngayon. Siguro dahil sa salamin. Mga may salamin talaga, gwapo. Alright, so, sino yung nag-amen? Si Jen! Pwede. Eh, wala kayo kay Ma'am Ethel. Si Ma'am Ethel kailangan magsalamin. Meron po siyang karamdaman. Alright, so, tayo pong lahat ay magsisimula na at Psalm 119, verse 25 to 28. As we end yung ating pong month-long series about the precious souls, the condition of our souls. That's why we have to win souls. Dahil alam natin, and we talk about the series of lesson, we talk about hell and everything, and we found out that our soul is eternal. Eternal being po tayo, at hindi lang po pansamantala na bubuhay dito sa lupa. We're going to outlive those people who will go to eternal damnation or to hell. May outlive natin dahil nagkaroon tayo ng pagkakataon na magkaroon ng relasyon sa ating Panginoon. But we have not to be selfish na hindi po natin ibahagi ang salita ng Panginoon. Kasi although we are going to outlive them, pero dapat yung ating pong desire or yung ating pong utmost sincerity ay ating pong ibigay doon sa mga hindi nakakakilala sa ating Panginoon dahil importante ng bawat isa ay makakilala sa ating Panginoon. So our soul has this eternal value. We are an eternal being. Tandaan po natin yan. Kaya nga po, tatapusin natin yung ating pong theme for our month of July sa title na kinuha natin sa verse 25. Sabi niya doon, my soul cleaveth unto the dust, quicken thou thine according to thy word. So, we're going to talk about rest for our souls. Ano po ba yung kapahingahan? Ano po ba yung solusyon sa ating pong mga souls o yung mga kaluluwa na kung saan meron tayo dito po sa lupa? So why is it that it's very important to more beyond focus to our souls than our body? Although, importante naman ang ating body, but it's not going to last for a long time. It's not going to last permanently. Our body will
soon, destined going to 6 feet under the ground. Meron lang po siyang tinatawag na panahon or may span. Kaya nga po, kung meron man tayong mga mahal sa buhay na umabot na ng 80s, 90s, no, we thank the Lord for that. Yung aming pong boss dati sa Accelerated Christian Education, si Dr. Pastor Hugi, siya po ay nag-celebrate ng kanyang 80th or 85th birthday. Siya po yung nagsimula ng Christian school or Christian education sa Pilipinas. Kaya makita natin dito mga kapatid, if we're going to reach that far, sabi nga, bonus na po yan sa ating pong buhay na ibinigay ng ating Panginoon. So today, we're going to more on focus or look upon the situation of our souls. Because we are eternal being, at dito po yung magtatagal pag magpakailanman, up to eternity. At naintindihan po natin that rest, the word rest is so important in our daily living. Napakahalaga po yan. Most especially sa ating pong mga pagod na katawan. At lahat po dito, pagod po tayo, no? Kasi po, lahat po yung nagtatrabaho. Kahit po yung walang mga trabaho, pagod din po yan sila. Kakaisip, kailan ba ako magkakatrabaho? Yung kanilang mga daliri, pagod yan. Kaka-browse, kung saan sila magsisearch. Pagod yan, kakahanap ng trabaho. Kaka-walk-in, At medyo challenging kasi kailangan mong sagutin yung mga interviews and ma-miss mo lang yung call, miss call yun pag na-miss mo. Kaya mahirap. Mahirap yung hindi po natin na makita ang ating sitwasyon ng kapahingahan. So in our busy world, we need to take time to rest. At kailangan po natin, well, in fact, yung root word po ng aking pangalan, galing po yan sa salitang pahinga. Rest. Yan po yung root word talaga ng aking pangalan. Kaya kapag nakita ng kapatid ko tsaka misis ko na ako'y nagpapahinga, hindi nila ako inisto. Kasi root word yun ang rest. It's in my name. It's in my DNA. So, gusto nating maintindihan yan, mga kapatid. Kaya nga, di ba, kung minsan may mga tao, may mga kababaihan, kalalakihan, they give time to have some rest. Nandyan yung nagmamasahe, di ba? Nandito po si Dr. Luisa para tugunan ang inyong pong pangangailangan sa mga sakit-sakit ng inyong lamig-lamig ng inyong katawan. May schedule lang po yan. At gusto nating maintindihan na ang bawat isa sa atin, nagbabayad tayo. May mga ibang mga masahe, may Thai, merong Russian, merong, Moroccan. Iba-iba yung klase ng massage. At ang purpose po, mga kapatid, magkaroon tayo ng rest for a while. Yun nga hindi naman panghabang buhay. Hindi naman pang matagalan. Minsan, pag tayo nagpahilot, hinihilot tayo ng 1 oras. After a while, pagising natin sa umaga, medyo tapos na yung pagkapahinga ng ating katawan. So we need to do that, to pamper, to give comfort in our fatigued bodies. At dahil ang lahat po sa atin ay nangangailangan ng ganyan. But what about the rest for our souls? Hindi ba dapat mas bigyan natin ito ng kahalagahan sa ating buhay? At kung ating ipofocus lamang ang ating pong pakikinig sa umagang ito, maintindihan natin na ang kasagutan ng lahat, including the body fatigue, including the stresses in life, ay matutugunan if we will find comfort within our souls. Do you agree with that? Kasi lahat po sa atin ay nadi-discourage. Kahit yung pari sa Katoliko, nadi-discourage siya. Anong tawag mo doon sa paring malungkot? Paring malungkot. Sila nadi-discourage din. Alam mo, Pastor Pechelanda, hindi po. Deep priest. Paring malungkot. Deep priest. So lahat. Sabi ng mga Sadducees, malapit na Sadducees. Yeah. Galing. Pero gusto natin maintindihan dyan, mga kapatid, lahat ay subject sa discouragement, sa depression. Kaya kailangan ng bawat isa natin maintindihan, ano ba yung nais ng Panginoon sa ating pong kaluluwa? Kaya nga, kung ating titingnan, it has been said that there are only 2 things that last up to eternity. Sabi ng Bible sa Mark 13:31, the Word of God. Okay? Isa yan sa maglalast up to eternity. Ang salita ng ating Panginoon. At ang pangalawa dyan, the souls of men. Kaya nga po, think about it. Bakit ang salita ng Panginoon ay binigay sa atin, inihayag sa atin, the complete canon of the Scripture was actually given unto us. It was inspired. It was actually King James Version.
para maintindihan natin that this is the antidote or this is the solution for every problem or for every concern na meron tayo sa ating pong kaluluwa. Because every soul is an eternal being, or every person has an eternal soul or has an eternal being. Human soul, mga kapatid. Okay? Ito po ay tinatawag na meron pong tinatawag na kinalaman iyan sa tinatawag na ating katawan. Ang sabi nga, this is the central to the personhood of our human being. Human soul. No? At sa totoo lang, very focused tayo sa ating pangangatawan. Pero ang central ng ating sarili, it's not about our human body, kundi ang ating human soul. This is the center of our personhood. Ang sabi nga po ni George MacDonald, minsan nagsabi niya, you don't have a soul. Sabi niya, wala kang kaluluwa. Well, in fact, you are a soul. Ano? Wala daw tayong kaluluwa kasi tayo mismo yung kaluluwa. We have just a body to attach on it. So yun daw po yung tinatawag na mas mahalaga sa central ng ating pong personhood. Kaya nga po, napakahalaga na ang Bible na mismo nagtuturo sa atin, if we are not going to be careful, and if that soul will not be guided accordingly, if it doesn't guide carefully, it will perish. Or it could have a miserable life led by deceitful lust. Yan ang katotohanan yan, mga kapatid. Una, kapag ang kaluluwa na yan ay hindi na-lead sa ating Panginoon, it is going to perish up to eternity in hell. That soul will going to perish, and that soul will going to suffer eternal damnation into hell. Pinag-aralan natin last week, di ba? And I don't want to convince you about hell. It is also given, it is already given. At marami pong mga scriptures, passages na nagsasabi about sa hell compared to heaven. Para mabigyan ng warning ang sanlibutan na ito. That soul, kapag hindi na-guide carefully, it is going to perish. At kung hindi naman, mga kapatid, kung yan naman po ay nag-hide, ang masabi na natin, that soul will be converted, and that soul will have a new life into Christ. Pero hindi naman po siya maaalagaan, hindi madi-disciple, hindi malilid eventually because of our fallen nature and sinful nature that is still innate with us, will lead to miserable life. Bakit? Because our heart is deceitful. Go to Jeremiah chapter 17, verse 9 to 10. Hindi ko alam kung nandyan yan, pero makita natin na ang sinabi ng Bible sa Jeremiah verses 17, 9 to 10, ito nang sabi diyan, that the heart is deceitful above all things, and desperately wicked. Who can know it? Okay? Verse 10, I, the Lord, search the heart. I try the reins, even to give every man according to his ways, and according to the fruit of his doings. Kung ang maglilid lang po ng ating buhay, ating mga sarili at ating mga kagustuhan, according to our heart, ang sabi ng Bible, mahirap. Sabi ng Bible, it is deceitful. Yung puso natin, lilinlangin tayo. Okay? Ililid yung ating kaluluwa sa maling turo, maling pamamaraan at tiyak na kapahamakan. Kapag hindi po tayo nag-ingat, mga kapatid. Kaya nga, we have to very careful, we have to be very careful and very diligent na ibigay po natin yung ating sariling pangunawa sa ating Panginoon. Well, if we're going to see that the chapters in the book that we are discussing right now, we can see some interesting facts about the book of Psalms para maintindihan natin yung passage na ito. Alam natin that this is the longest book in the Bible. We can find here that the center of the Bible, Old and New Testament, makikita natin sa Psalm. Not only that, this is a literary writings. Na ang ibig sabihin ng Psalms means praise. Okay? Gusto nating maintindihan, may kinalaman yan. At yung Psalm 119, which is the longest chapter, the longest book, alright, it contains 150 verses in just one chapter. Alright, makikita natin dito that the psalmist delight in God's word. So, ang context ng 119 ay salita ng Diyos. So, alam niyo na siguro yung pinatutunguhan ng ating mensahe that the rest for our souls will only be found in the Word of God. Amen. Wala na iba. Hindi ang kasiyahan ng sanlibutan na ito. Ha? Hindi ang pag-inom ng alak. Meron sila sinasabi na kapag ikaw uminom ng alak, pansamantala na makapagpahinga ang iyong kaluluwa at ang iyong espiritu. No?
Yung espiritu marahil ng Diyos ay maaaring mapalitan ng espiritu ng alak. Kaya nga naglilid ito sa kapahamakan. So mag-ingat po tayo sa mga nagtuturo sa internet kasi may ibang mga pastor na inaalaw nilang uminom ang kanilang mga miyembro. Pero merong paalala, drink moderately. Alright. Totoo yan. So, medyo binabawasan nila ang turo ng salita ng Panginoon to compromise to their people. Kasi nga naman, kapag sinabi nilang bawal uminom, ubos ang miyembro nila. Ano? Pero dito sa atin, bawal uminom. Okay? Tubig pwede. Tsaka juice. So gusto nating maintindihan yan, mga kapatid, na ang salita ng Panginoon, never mo yan na mako-compromise. At maintindihan natin na ang solusyon lamang sa ating pong naghihingalo, sa salita ng, sa solusyon lamang sa ating pong kalagayan, desperately in our souls, discouraged souls, ay makikita lamang sa salita ng ating Panginoon. At yun po yung kasagutan na ating maintindihan this afternoon. So what are the observations that the psalmist proved about the rest for his soul? No? Hindi po natin ma-identify kung sino pong nagsulat during this time. Kasi napakarami pong nagsulat ng psalm. Yan na po si David, si Moses. At meron pong influensya during the time from Ezra, dahil ito po yung Babylonian captivity. So dahil napakarami pong verses sa libro na yan, sa book na yan, na marami pong mga authors ang naghati-hati. Or writers. Pero gusto lang natin maintindihan bakit ang psalmist na ito, ganoon na lamang ang kanyang pagtangis sa harap ng Panginoon. At ating pong maintindihan, if we can actually read this all over again, we can actually feel the soul of this psalmist. Na meron po siyang hiningi at natagpuan, alright? Na dinaing at natagpuan sa ating Panginoon. So what about this psalmist proved about the rest for his soul in the Word of God? Definitely. The psalmist wanted, unang-una sa verse 25, right? Tayo dyan sa verse 25, Psalm 119 verse 25, my soul cleaveth unto the dust, quicken thou me according to thy word. So isa sa mga nakita ng psalmist na makakapag-rest ang kanyang kaluluwa sa ating Panginoon at kailangan ng kanyang revival. So the word revive, that's the number one thing. So natin nakuha yung revive or revival thing na yan. Dahil sa verse 25b, sabi diyan, quicken thou me according thy word. So the word quicken, it means revive. So nakita natin dito na isa sa pagpapahinga ng kaluluwa na meron tayo sa harap ng Panginoon, ay magkaroon tayo ng revival sa ating pong spirit. Revival sa ating kaluluwa. Kailangan ng revival kasi kung minsan merong mga spirituality at meron tayong panlalamig of sometimes to other Christians, backslidden heart. You know? At sa totoo lang, kapag hindi po tayo napapadalas na maka-attend sa pananambahan at magiging bihira ang pakikinig ng salita ng Panginoon, our hearing becomes dull, and definitely, hindi tayo mapifit ng salita ng Panginoon, and it will lead to backsliding. Totoo yan. Mas makakita natin yung impluensya ng kaaway, mas prone sa temptation because of the lack of hearing and listening unto the Word of God. Yung ating pong faith ay magdi-diminish because of that. Kaya maintindihan natin na kailangan natin ng revival. Because even the famous prophets and the characters in the Word of God that needs revival. At nakita natin sa kanilang buhay kung paano sila nag-cling, kung paano sila nag-ask sa Panginoon to revive their soul. Anong sabi ng 1 Kings chapter 19 verse 4? Wala yan dyan sa ating screen. Pero ang ating titingnan mga kapatid, yung naging buhay ni Elijah. 1 Kings chapter 19 verse 4. Ano sabi niya dito sa Panginoon? But he himself went a day's journey into the wilderness and came and sat down under a juniper tree. And he requested for himself that he might die. And said, it is enough now, O Lord, take away my life, for I am not better than my fathers. There was a time in the life of Elijah na gusto niya nang kuhanin ng Panginoon yung kanyang buhay. Gusto niya nang mamatay dahil sa kanyang sitwasyon. Even though that he was the distinct prophet during that time, marami na naman mga miraculous way na pinadaan sa kanyang Panginoon. Hinold niya yung yung pag-ulan, hindi umulan during the time because the Lord said, and Elijah said to the people, andyan na yung nakipag-showdown siya sa iba't ibang mga prophets just to prove that there is one living true God of Israel. Pero dumating sa kanyang buhay na nagkaroon siya ng tinatawag na katabangan sa kanyang pong kaluluwa.
He was so discouraged during the time. Napakaraming stresses ang nakita natin. Outwardly, andyan yung hinahabol siya ni Jezebel with her people. Kaya gusto siyang patayin sa ginawa ni Elijah dun sa kanyang mga kaaway against the Amalekites. So siya po ay hinabol hanggang siya po ay mapagod. He was running from his life. So gusto nating maintindihan yan, mga kapatid, that each one of us ay meron pong pwedeng pangyarihan ng ganito. And sort of different stresses sa ating buhay. Ano ba yung pinagmumulan ng stress natin? Andyan ang finances, andyan ang work, andyan ang relationship, andyan ang trabaho, andyan ang children, tama? Andyan ang family in the Philippines. Kaya nga, isa sa mga solusyon kapag ganyan ang kaluluwa mo, ganyan ang spirito mo, we need to ask God's help when it comes to the revival of our soul. Bakit niya nasabi dito particularly? Kasi sa verse 25a, nakita natin yung pleasing ng kanyang soul into dust. 25 verse 8. Ang sabi niya, 25a, ang sabi niya na, my soul cleaveth unto the dust. Bakit kailangan niya ng revival sa ating Panginoon from the Word of God? Kasi yung kanyang soul nagki-cleave or nagpi-please unto the dust. Anong application yan? Di ba saan tayo galing? Sa dust. Anong application? We are useless. We are sinners. Yun ang application. Sa totoo lang, kapag hindi tayo nag-focus sa gawain ng Panginoon at sa pakikinig ng kanyang salita at sa pagbabasa ng kanyang salita, your natural man or you as being a sinner, as has a fallen nature, it is much more dominant than the Spirit. Mas malamang, mas maraming kasalanan ang ating nagagawa kung tayo hindi nagpapatuloy at hindi nagpo-focus sa ating paglilingkuran sa Panginoon. At kung minsan, even though if we are already converted, Christian na tayo, pero may mga bagay minsan na alam nating kasalanan, natin pa rin ginagawa. Why? Because our soul is pleasing unto the dust. Parang tinatawag tayo ng kaaway o ng ating naturalesa na gawin ito. Kahit alam nating kasalanan. Because it is innate to us. Kaya nga, di ba? Nagiging palasak na lamang sa ibang mga Kristyano, even pastor. Kapag nauhulog sa kasalanan, lagi na lang sinasabi, tao lang naman ako at may kahinaan ako. Mga kapatid, kung ganyan ang magiging mentality natin, parang sinabi mo na rin, you are ready to commit. That's it. Kasi ganun ang statement mo eh. Imbis na mag-ingat, imbis na patuloy na mangunyapit sa pangako ng Panginoon, imbis na patuloy na maging mapanalanginin, kung ganyan ang magiging statement, it is nearly going there. Tama? Kaya kailangan ng revival, mga kapatid, ng ating kaluluwa. In our spirit unto the Lord. Kasi our flesh, it is more dominant. Walang hinahanap ang katawan na to, kundi kasalanan. Amen? Wala. Walang matuwid ni isa. All of us is come short of the glory of God. There is no righteous, no not one. Kahit mga Kristiyano tayo. Kaya kung minsan, kung ating sasabihin sa ating sarili na mayroong kahinaan din naman ako, we are putting the edge of the enemy in our life. Yung advantage ng enemy na makascore sa ating buhay ay ating nilalagay. Kaya nga, huwag nating isipin nyo, alam natin na tayo may kahinaan, but we're not going to say that. We're not going to reason out. We are not going to justify that sin. Tama? Kung minsan, may mga kasalanan na aaminin mo na nga at para makapaghingi ka ng tawad. May ibang mga tao na, imbis na aminin, gina-justify pa. Lahat tayo, mga kapatid, we have this fallen nature. Kaya tayo po ay mag-ingat kasi meron tayong cleaving, meron tayong clinging to please our flesh. Alright? Kaya sabi ng Psalm, chapter 44, verse 25. Nandiyan yan sa ating pong screen. For our soul is bowed down to the dust. Our belly cleaveth unto the earth. Kahit anong gawin natin, merong pong intimacy yan. Merong cleaving, merong pagnanasa, pagnanais na gawin natin yan. Kaya nga hindi tayo dapat merong magpakasiguro. We have to be very careful and we have to be very prayerful na huwag tayong tuluyang mahulog
sa anumang tukso na nangyayari sa ating buhay. So mga kapatid, because of our human nature, because of we are useless as a dust, because we are a sinner. Kaya nga sabi ng Psalm 119, verse 9 to 10, talagang word of God ang makakasaklolo sa atin. Ang makakabigay ng solusyon, ang makakasalo. So instead na pag tayo ay tuluyang mahulog sa kasalanan, maaagapan. Psalm 119 verse 9, wherewithal shall a young man cleanse his way? By taking heed thereunto according to thy word. You know? And I do believe that yung young man na yan, hindi naman particular na single, although single ang pinatutunguhan, kasi nga young man, and we know that youth are very prone to sin. Diba? Very prone. Lalo wala pa silang, hindi pa sila married. Very prone. Meron silang boyfriend or girlfriend, very prone. Kaya ang sabi ng Bible, wherewithal shall a young man cleanse his way? By taking heed thereunto according to thy word. And may sinabi pa siya sa chapter 10, verse 10b. Andiyan din yun sa ating screen. And then chapter verse 11. Verse 11, sabi niya, oh, let me not wander from thy commandments. Ito yung prayer ng psalmist. Kasi ang tendency tayo, nagwa-wander sa salita ng ating Panginoon. Ano ibig sabihin ng wandering? Minsan di tayo seryoso sa salita ng Panginoon. At kung minsan tayo mismo, may mga sinasabi ang Bible na parang ayaw natin. No? Ayaw natin kunin. At pinipili lang natin yung gusto natin. Kaya sabi ng psalmist, oh, let me not wander from thy commandments. Hindi tayo seryoso sa salita ng ating Panginoon kung minsan. O ano lang yung gusto natin. Ito gusto ko tong sinabi ng Bible. Alright? Sabi niya sa Matthew 6:33, that I will supply, diba? Seek ye first the kingdom of God, and all these things shall be added unto you. Gusto ko lang yung added unto you. All these things shall be added unto you. Pero yung seek, ayoko nun. Pwede ba yung ganun? We are always, sometimes wandering from the commandments of the Lord. Gusto lang natin yung madali. Gusto lang natin yung kaya natin gawin. Pag hindi na natin kaya, and it takes a lot of sacrifices, we don't want to do it. Ganun lang ba yung gusto natin? Blessing? Yung premise, ayaw natin gawin? Promise lang? Yung premise, ayaw natin? Mga kapatid, ano sabi sa verse 11? Thy word have I hid in mine heart, that I might not sin against thee. So number one, na rest ng ating kaluluwa, yung magkaroon tayo ng revival sa salita ng ating Panginoon. So laging ganun ang bottom line, ang answer, Word of God. So kung meron kang ganito na nadadanasan, mga kapatid, I just want to remind you and to warn you at the same time. Kung meron mang pagkakataon sa iyong buhay, okay, na talaga namang gusto mo na at gusto mo nang magdesisyon to fall into that ditch, to fall into that temptation, basahin mo yung salita ng Panginoon at i-consider mo yung 119 ng Psalm chapter 119 verse 9, 10, 11. Okay? Bago ka man lang magdesisyon ng pagkakasala. Mga kapatid, alam mo naman ang kahulugan at epekto ng kasalanan sa ating buhay. Ano? Sa totoo lang, isang kasalanan lang pwedeng magbago ang buhay. Isang maling desisyon. Alam mo, I always tell this to my fellow men who are drivers. You know? Kayo, tayo lahat, no? May mga sasakyan yung nagdadrive tayo. Pag mayroong prayer partner, prayer meeting, lagi kong sinasabi dun sa kausap ko, ba't mag-ingat tayo sa pagmamahal? Alam niyo kung bakit? Hindi dahil sa gusto ko lang i-impose sa inyo the way I drive. No? Kasi the way I describe my driving, defensive driver ako. Okay? Sa anak ko, ang tawag doon, mabagal. Yun ang interpretasyon niya. Pero para sa akin, defensive driver. Pero lagi kong sinasabi, isang maling desisyon sa pagmamali, pwedeng magbago ang buhay natin. Ang bibilis ng sasakyan. Tama? Isang pagkakamali na, pwedeng magbago ang buhay. Pero gusto kong maintindihan nyo, it's applicable also to our sin. May mga pagkakataon or may mga kasalanan sa ating buhay sa tingin natin parang wala lang. Sa tingin natin yung ating magiging desisyon na ito at yung pagkakamali at yung kasalanan nito hindi magiging epekto sa hinaharap. Huwag tayong magkamali at huwag tayong magpaniwala sa paglilinlang ng away. No? Dahil laging katapusan ng kasalanan ay kamatayan. It will lead us to
physical death or it will lead us to relationship death. Okay? So gusto nating maintindihan yan yung worst scenario na pwedeng mangyari sa atin. Kaya nga, we need this revival sa ating pong buhay as always. Ask the Lord for revival. Ask the Lord for help. Every time na talagang nandun ka na sa time na nasa temptation or kung meron mang kasalanan, ask the Lord to surrender that sin to the Lord. At kung meron mang mga stronghold, isuko mo na yan sa Panginoon and ask the Lord to revive your spirit. Alam mo, kaya napipigilan ng isang Kristiyano sa paglilingkuran kasi guilty sa kasalanan. Tama? O kapatid, lingkod ka dito ka mag-serve. Hindi pa ako handa eh. Katotohanan, no? I'm not saying majority, pero katotohanan, kung minsan ang isang Kristiyano napipigilan mag-serve dahil sa ayaw iwan na kasalanan sa buhay. They are not ready to surrender that stronghold of sin. Kaya sa feeling nila, hindi sila gagamitin ng Panginoon. Kasi bakit? Ayaw isuko ang kasalanan. It is clear to the heart of the psalmist, my soul cleaveth unto the dust, quicken thou me according to thy word. At isa sa problema, or isa, sabihin na natin, primary reason kung bakit tayo nahihirapan sa ating buhay, kasalanan. Ganun lang naman kasimple, di ba? Ang salita ng Panginoon, pinasimple yan ng Diyos para sa atin. He gave us the Holy Spirit. He gave us the wisdom. He gave this church. He gave us the pastor to explain to us what's the meaning of the Scripture. Pinasimple ito para sa atin. Alam niyo kung sinong nagpapakomplikado? Tayo. We make it complicated in our life. Kaya mga kapatid, kung gusto mong mabawasan ang problema sa iyong buhay, not saying mawala, may mga kasalanan na pwede mong iwasan. Amen? May mga kasalanan na pwede mong isuko para makita mo ang biyaya ng Panginoon na mananagana. That's the number one against ating Panginoon. The number one enemy of the Lord, it's sin. Kaya ayaw ng Panginoon that we are on that miserable situation. Number two, not only we can find rest in our soul when we ask revival in the Lord. Secondly, we can also find rest in our soul if, number two, and we can ask to have this renewal in our soul. Ano sabi niya sa verse 26? I have declared my ways, and thou heardest me. Teach me thy statutes. The phrase, teach me thy statutes, it means renew my soul upon the Lord. So gusto ng psalmist na nais niyang magpaturo sa ating Panginoon. At pag pinag-aralan po natin yung word na statutes, ano po ba ibig sabihin itong statutes? Ay, ibig po ito sa statue, ha? Kasi statutes to statutes. Mayroong T. Di ba yung statutes, isa lang ang T? Ito, dalawa yung T. Kaya ibig sabihin ng statutes na yan, my soul, asan yun? I have declared mercy and thou heardest me, teach me thy statutes. Tama? Dalawa yung T. Ang statutes, isa lang yung T. Tama ba ako? Yes? Kasi ibang kahulugan. Ang ibig sabihin ng statutes ay Scripture. This is the Bible that gives us boundaries in our life. Yun. Kaya sabi ng psalmist, nais na i-renew yung kanyang kaalaman sa ating Panginoon. Gusto niya magpaturo dahil ang statutes ng ating Panginoon, ang Scripture, ang salita ng Panginoon, it will actually give us warning into that boundaries na meron sana tayo sa ating buhay. Do you believe that every one of us should be boundaries in our life? Dapat may boundaries. Lahat ng aplikasyon. Sa trabaho, merong boundaries dapat. Hindi mo lang dapat, di ba? Papagurin yung sarili mo. You still have to take time with yourself. Lagaan mo din yung sarili mo, hindi lang puro trabaho. Kasi, maaapektuhan din yung performance mo. Tama? That's your boundaries. Sa pagkain, meron din. Amen? Dapat may boundaries ka dyan. At nakakatuwa, siguro nakikita na rin ng bawat isa sa atin dito, nagkakaroon tayo ng encouragement sa bawat isa. Ang bawat isa sa atin, hindi naman tayo bumabata, no? All of us, we are becoming old, and old, and old. At lagi kong nakatatandaan, asa si Preacher Jim? Nasa taas ba? Nasa likod.
Nagluluto na? Huwag mong palutuin yan. Birthday niya ngayon. Bakit nakasaring kusina? Buksan mo ito. Buksan mo siya. Nandun ba siya? Nagluluto na agad. Sir, huwag kang magluto. Birthday mo ngayon eh. Paano kayo nakakarinig dyan? Buksan niyo lang. Buksan niyo lang. Naka-live. Hindi, buksan niyo lang. Okay lang yun. Di bali tayong mga muy dito. Basta bukas lang yun. Okay? Every time na mag-birthday si Preacher Jim, kasunod na ako doon. Magkasunod kami. 49 siya. 48 ako. Imagine niyo yun, mga kapatid. Ang bilis lang ng panahon. Nung kami mga kakasama pa before, yung bigote namin, konti pa lang. Ano? Pero ngayon, sobra na pinatanda na kami ng panahon dito sa abroad. But I thank the Lord na sa buhay ng aking kapatid at kaibigan na si Preacher Jim, ay nakita ko yung organize o yung pagiging, yung boundaries sa kanyang buhay. Ano? At ang bawat isa sa atin, nagkakaroon tayo ng hamunan sa isa't isa in how to take care of our physical health. Kasi bakit? May boundaries. May mga bagay dati, may mga pagkain na pwede kaming kainin na hindi na namin kinakain yun. Because it talks about boundaries. Amen? Iniingatan natin yan. Kasi alam natin na gusto po nating makita yung mga susunod na generation at ma-enjoy natin yung ating mga anak. That's why we need to have the boundaries. Sa mag-asawa, we need boundaries. Amen? Hindi porket nagsasama na kayo ng matagal, basta ka na lang makapagsalita ng walang boundaries. No? Ayun, meron ako nabasang article. And I thank the Lord for that. At gusto kong isama yan sa ating newsletter. Sabi niya, meron kaming dalawang kahinaan ng asawa ko. Sabi niya, ang kahinaan ng asawa ko, he always squeezes toothpaste na parang siyang wrestler. Alam niyo yung toothpaste na parang, yung asawa mo parang galit sa toothpaste to. Diba? Ikaw na organize, karamihan babae to. Doon mo siya pinipisil sa puwet-a-puwet. Sa dulo, sa last na part. Diba? Sa dulo. Okay? At tayong mga men, karamihan sa gitna. Okay? So sabi niya, that's the weakness of my husband. Next, sabi niya, pag yung siya ay naglo-laundry, nagsasampay, sabihin, pag naglalaba siya, hindi niya binabaliktad pag nagsasampay siya. Tama po ba? Sino yung nagbabaliktad sa inyo? Dapat binabaliktad. Bago pa lang naman. Oh, si Ma'am Sarah. Bago pa lang. Ma'am, bakit ba iniwan mo ang Department of Education, Ma'am? Ha? Bago pa lang laban, binabaliktad. Opo. Okay, so, sa iba ganon. Pero sabi niya, ang weakness ng asawa ko, hindi na binabaliktad. Basta niya lang nilalaban. Tapos ang weakness ko naman, sabi niya, pag yung mga hinubad, sabi niya, yung babae, hindi ko nilalagay sa laundry basket. So, ang nangyayari, yung kahinaan ko ang nagpupulfill yung asawa ko, yung kahinaan niya, ako yung nagpupulfill. But at the end of the day, we are being together for 25 years. Sabi niya, na-overcome niya na lahat yun. Sabi niya, mas may importante pa doon sa pagpipisin ng toothpaste. Mas may importante pa, mas may mahalaga pa sa pagtutupi ng medyas. At doon sa paglalagay sa tamang lalagyan ng mga underwear, mas may mahalaga pa dyan. Amen? Bakit may natatawa? May asawa ka na ba, Dea? Tanda mo na yung sarili mo, ha? Nandiyan na yung nanay mo. Siyang magbibigay ng paspas. Okay? Si Mother Luisa. Okay? So, gusto natin maintindihan, mga kapatid, kailangan may boundaries. Ganda din sa ating mga singles. Tama? Amen, Brother Dino? So, ang sabi niya, habang tumatagal ang pagsasama, yung mga malilit na bagay, wala na lang ito. Stressy, ha, pag nag-asawa ka. Sa simula, mainit lagi yan. Lalo na yung background mo, Sister Maui, iba sa background ni Brother JC. Iba kayo pinalaki. Iba eh. So kapag bagong kasal pa lang, mag-aawa yan. Talagang ang daming mga sasabihin, mga masasakit na salita, walang boundaries. Pero kapag nagkaroon ng boundaries, Brother Nin, maliit na bagay lang yan. Amen? Dapat na-outgrow na natin yan at na-overcome na natin yan kasi may mas mahalaga po dyan. Okay?
Pero, ayusin mo naman kasi pag-squeeze. Hindi na lang lagi gano'n. Ikaw naman, napakaburara mo eh. Minsan, di ba? Nasasabi natin yun. Kaya gusto nating maintindihan mga kapatid, may mas mahalaga pa rin. Okay? So, ano po yung maintindihan natin? Sa mga singles din, we need boundaries. We don't want in this church na yung ating mga singles, dahil ang panahon natin dito sa Dubai, di ba, normal lang. Yung pag hindi pa kayo kasal, we do encourage you, or we do encourage you to get married. And we discourage you na hindi kayo magsama sa isang kwarto o sa isang bahay. Why? Boundaries. At for how many years ng simbahan na ito? Maaaring maka-offend ako ngayon, but it's normal. Napakarami nang na-offend pagdating sa turo na yan. But I thank the Lord, doon sa mga na-offend, nagstay at tinama nila. Inayos nila, nagpakasal sila. Kasi naintindihan nila yung salitang boundaries. Alright? You have to respect each one. At makita natin na kapag ang isang relasyon ay isinuko yan sa Panginoon na magkakaroon ng boundaries yan, maghihintay ng tamang panahon sa pag-iisang dibdib, the Lord will bless that family. And I thank the Lord sa mga pamilya na nakaranas ng masasakit na turo na ito, ay tinanggap nila ito na turo sa salita ng Panginoon. Na hindi lang basta opinion lang ni Pastor yan. Okay? At hindi po tayo magdadalawang isip na hindi ituro dito yan. Ano? Just to please the crowd. Just to please you at hindi kayo ma-offend. I'm not going to tolerate you doing that kind of secret sin. Diba? Responsibilidad ko sa harap ng Diyos kapag hindi ko tinuro ang complete message ng Panginoon sa kanyang salita. Ay, gusto kong maintindihan, when it comes to sin, it's a no-no to the Lord. There must be a boundary. That's the statutes. And the psalmist is asking to renew, to teach him, to tell him about the Word of God in his life. Bakit? Kasi merong pride. Saan niyo natin nakita yan? Verse 26, I have declared my ways, alright, renew, and thou, sabi niya dito, and thou heardest me, teach me thy statutes, that's renew. At yung pride, sabi niya doon sa verse 26, I have declared my ways. Di ba kung minsan ito yung kalaban ng teachable spirit? Pride. Tama? We don't want someone will tell us. We don't want someone to teach us. Kaya sabi niya, teach me thy statutes. Paalala mo sa akin. I want to have this renewal of my learning upon you, Lord. Dahil ang scripture ang magpapaalala sa akin ng boundary. Why? It's because of pride. I have declared my ways. Dahil kahit nandiyan yung salita ng Panginoon, most of the time, ako pa rin yung nasusunod. Narinig ko na kay pastor yan eh. Talagang kasalanan yan. Alam ko naman yan eh. Pero at the end of the day, ako pa rin ang masusunod. Amen? I have declared my ways. So kung ganyan ang ganyan mga kapatid, hindi tayo marirenew. And there's no point of having a teachable spirit. Mag-e-effect lamang at magkakaroon lamang ng epekto ang pagiging or ang teachable spirit natin, ang renewal ng ating soul, ang ating ibababa ang ating sarili. Anong Psalm? Sabi ng Psalm 25 verse 4. Andiyan yan, sa Psalm chapter 25 verse 4. Show me thy ways, O Lord. Teach me thy paths. Ito dapat yung ating battle cry. Yung ating hinaing sa ating Panginoon. Not my ways, Lord. Not my paths, but your paths to my life. Okay? Kasi alam natin, kung ang path ng ibibigay ng Panginoon o yung salita niya, yung ways niya, ang ating susundin, it is the best for us. Although merong process na mahirap dyan. Sabi nga, di ba, narrow is the way going to heaven. Di ba? Broad is the way going to damnation. Kung minsan yung mga mahihirap na daan sa ating Panginoon, at the end of it, it is so rewarding. Tayo rin ang mabibless. Kasi gusto natin, madalas, puro comfort, puro madali lang. Sa Panginoon, iba eh. Laging iba. Laging opposite. One of these Sundays, ituturo ko po sa inyo yung why is it that the Lord is always different pagdating sa ating pamumuhay sa araw-araw, May tawag dyan ng Bible, So pag-aralan natin yan kung bakit. Kaya gusto natin maintindihan yan. Teachable spirit. Kailangan ng renewal. So we have to destroy that prideful heart.
in our life. Psalm 27 verse 11a. Anong sabi ng Psalm 27:11a? Teach me thy way, O Lord, and lead me in a plain path. Sabi ng Psalm 86 verse 11. Psalm 86 verse 11. Teach me thy way, O Lord, I will walk in thy truth. Unite my heart to fear thy name. So he surrendered actually his heart to the Lord para irespeto niya ang Panginoon sa kanyang buhay. And then Psalm 51 verse 10, ito, si David to mismo. Prayer of David, Psalm 51 verse 10. Wala yan sa screen natin, but we can actually go there. Psalm 51 verse 10, the prayer of David. Ano sabi niya? Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. So magkakaroon lamang ng renewal if we are willing to be teachable. At magpasakop tayo sa kalooban ng ating Panginoon. Kaya nga sabi ng Romans 12:2, but be transformed by the renewing of your mind. Kasi kung hindi matatransform ang ating pag-iisip, yung old ways, yung old thinking lang ating laging gagawin. Yung mga old thinking natin pagdating sa Panginoon. We don't love God, we don't fear God, we don't respect God. Most of the time, lahat ng panahon, oras, sa atin lang. We don't give time in going to the church. That's our old nature, tama? That's our ways. Ang turo ng Panginoon, once a week, ikaw ay pumunta sa pananambahan. You worship the Lord once a week. Ang turo ng Panginoon, give your time. Give your time in prayer. Give your time in reading the Word of God. Ang turo ng Panginoon, we have to be obedient in His Word or in His work in the church. But we don't like that. Kaya kailangan ma-break down at ma-destroy yung prideful heart na meron tayo. Because this is the enemy of the Lord in our life, in our heart. Pride. Number 3, mga kapatid. Ano yung sabi niya sa verse 27? Make me to understand the way of thy precepts, so shall I talk of thy wondrous words. One of the resting principle na tinuturo sa atin ng Panginoon, not only to have this revival in our soul, renewal in our soul, but also number 3, to have this reorganize when it comes to our soul. Anong sabi dyan sa verse 27? Okay? Verse 8. Or A, make me to understand the way of thy precepts. So, pag-aralan natin yung word na precepts. Ano ibig sabihin ng precept? It is a commandment. So, yung precepts, statutes, pare-parehas lang ang kahulugan. It's all about the Word of God. It's all about the Scripture. Yung kanina, boundaries. Ito naman, precepts, it's commandment. And the psalmist is telling us or telling the Lord, make me to understand. Meaning, to organize His thoughts, to organize His motives. Sa madaling salita, setting priorities in our life. Nakakalungkot lang minsan, may mga priorities tayo sa ating buhay. Parang ayaw nating pinapakailaman ng Diyos. Tama? Amen po ba? Ulitin ko ha. May mga priorities tayo minsan sa buhay na ayaw nating pinapakailaman ng Diyos. Parang dating, even the Lord cannot do about it. Cannot stop it. Kasi priorities mo na yan eh. Andiyan na, nakasalalay yung buhay mo sa pag-ikot ng mundo ng iyong buhay. But how important is priorities compared to the priorities of God in your life? Ano ba kahalaga ang priority na yan? Kumpara sa priority ng Panginoon sa buhay mo. Okay? I want you to absorb that kind of question. Gaano ba kahalaga yung priorities na yan? Alam niyo po kung priorities lang ang pag-uusapan, naniniwala ako, and I know you're going to agree with me, nakapokus lang naman yan eh. Kung hindi sa trabaho, sa pamilya, and yung personal well-being. Tama? Meron pa bang iba? Tell me. Meron pa bang ibang nag-i-evolve ang ating priorities? Maliban sa pamilya? Sa katawan? Or sa sarili? Sa trabaho? Meron pa bang iba? Wala na. Why not reorganize our thoughts today? Why not we ask the Lord to make us to understand the priorities of the Lord in our life? Alam niyo kung bakit? Kasi ang priority ng Panginoon is to proclaim. Ano sabi niya sa verse 27b?
Make me to understand the way of thy precepts. So shall I talk not. Sabi niya, talk of thy wondrous work. Amen? That's the priority of the Lord in our life. Na maintindihan natin that we have to proclaim that wondrous works of the Lord in our life. Yun ang priority. So kung meron kang mga priority sa iyong buhay, I'm not here to discourage you and to stop that. Pero hindi ba natin pwedeng gawin, i-top priority natin kung ano yung nais ng Panginoon? Ano yung nais ng Panginoon? To proclaim thy wondrous works in my life. Yan ang sabi ng verse 27b. Anong sabi ng Psalm 145, 5-6? Nandiyan na tayo? Psalm 145, 5-6. I will speak of the glorious honor of thy majesty and of thy wondrous works. And men shall speak of the might of thy terrible acts, and I will declare thy greatness. Psalm 105 verse 2. Ano sabi ng Psalm 105 verse 2? Sing unto him, sing psalms unto him. Talk ye of all his wondrous works. Mga kapatid, paano po natin pinaprioritize ang kabutihan ng Panginoon sa ating buhay? Kung minsan, di ba? Sobrang busy natin. We neglect or we forget to teach the wondrous works of the Lord in our family. Huwag mong kakaligtaan yan. Na ituro mo yung kabutihan ng Panginoon sa iyong mga anak. Turuan mo yung sarili mo. Pagdating sa kabutihan ng Panginoon sa buhay mo. Turuan mo yung sarili mo, kung single ka, kung parent ka, kung may asawa ka, turuan mo yung mga pamilya mo, yung mga anak mo, tungkol sa kabutihan ng Panginoon sa iyong buhay. Make that as a priority in your life. Mga kapatid, isipin mo na lang kung wala yung wondrous works na yan. Nasaan ka ngayon? Can you really appreciate your family? Ako, never in my mind that I can appreciate my family kung wala ako sa akin, Panginoon. Kung wala ako sa piling ng Panginoon. How can I appreciate that? Paano ma-appreciate ang isang wasak na pamilya? Sige nga, wala ka sa Panginoon, unsaved ka, hindi ka mananampalataya. Wala kang ma-appreciate doon. Walang magtuturo sa'yo to honor that. Walang magtuturo sa'yo na may inspire sa ganitong klaseng buhay. Wala. So ito'y dapat maging organized ng ating thoughts. Let's reorganize our thoughts. Let us understand the goodness of the Lord in our life. That precept, that commandment. Because how you follow, because of the things that you obey to that commandments and precepts of the Lord, look at you now. Ano na yung buhay na meron ka ngayon kumpara dati? You have to proclaim the goodness. Not only in our family, but also to the people outside. Sa mga hindi pa nakakakilala sa ating Panginoon. Let's proclaim the goodness of the Lord in our life to them. Huwag tayong maging selfish sa ating buhay sa ngayon. We have to proclaim that goodness of the Lord. Sige nga, ano yung madalas na nakikita ng ating mga anak sa ating panahon ngayon? If we will fail to proclaim the goodness of the Lord in His Word, saan expose ang ating mga anak? Amen? Anong proklamasyon ang kanilang nakikita? In their gadgets, in their surroundings, in their classmates, in their unsaved friends and unsaved teachers. Anong proclamations ang kanilang nakukuha? Ano yung tingin ng anak natin sa opening ng Paris Olympic? Are you discussing that to your children? Sa tingin mo, hindi nila napapanood yan? Amen? Paano mo pinoproclaim yan? Tanggapin na lang ng ganon? Because it's part of the entertainment of the world? No. Kailangan yung pinag-uusapan yan. Sa tindi ng teknolohiya, at yung mga anak natin may mga gadget yan. Okay? So totoo lang ha? As I observe our kids, kasi binabasi ko yan lagi sa anak ko, na kung minsan kahit Sunday, may mga nakakalusot pang mga gadget, at nag-abuse pa yung mga yan. Lalo na yung ating mga teenagers. Correct me if I'm wrong. Napakadaling sumingit. Okay? Bago pa lang lumabas yan sa social media, pinakita na sa akin ni Gab yan eh. Anong tingin mo dyan? Sabi ko sa kanila. Right?
So doon pa lang maintindihan mo, you have to proclaim to your children that it's not acceptable. It is abominable. Hindi yan entertainment. It is a mockery to the Lord. Well, in a positive view, it is a fulfillment of the prophecy, pero yung sudden part, talaga namang tahas-tahasan, harap-harapang pambabastos sa ating Panginoon. Nakita niyo na ba yun? Yung portrayal sa Last Supper? Lahat baka. Imagine niyo yun? So how do we proclaim these things to our kids? Kaya mga kapatid, maaalala niyo lang lahat ng mga paalala ko sa inyo. Once na naranasan na ito at mararanasan to ng ating mga anak. And let's be very careful. Okay? Huwag nating hayaan na may steal ng kaaway, na may steal ng impluensya ng darkness yung ating mga anak. It's because of their exposure to these gadgets and everything, to this technology. We have to tell them, we have to be an example to them that instead of, di ba, treat them as a curse or a burden, let's treat this technology as a blessing. But the thing is, how we use this. Dapat lagi natin maintindihan. Ipoproclaim natin sa kanila yung kabutihan ng ating Panginoon. Hindi natin makakalimutan yung ginawa ng Panginoon sa ating buhay. Lagi kong sinasabi sa kay Gab yan, na kung di dahil sa church, Gab, hindi natin ito mararanasan. I always tell that to Gab. Na kahit kuminsan nag-exaggerate na ako kasi gusto kong ipakita, iparamdam sa kanya, na tumago sa kanyang puso, yung kabutihan ng Panginoon sa atin na sa family, as we serve the Lord. Dapat maging ganyan din tayo. Okay? Sa ating mga anak. Lagi natin silang turuan at palalahanan ng kabutihan ng ating Panginoon. And let's proclaim to other people, to the outside world. Alam niyo kung patuloy lang natin itong alalahanin sa ating buhay at ang lahat ng mga Baptist churches sa buong mundo ay hindi titigil sa pagbibigay ng tracts at pagngangaral ng salita ng Panginoon at pagkakausap sa mga tao ito, definitely, maintindihan na nila na ang sanlibutan ay pasama na ng pasama. Definitely. Na makikita nila that our situation on earth is so miserable that we desperately really need Christ sa ating buhay. Make me to understand. Let's reorganize things. Let's set the priorities. We are a living soul. Ano yung pinaprioritize mo ngayon? Sa totoo lang, hanggang lupa lang yan. Amen? Pero kung maintindihan mo lang, merong pang mas mahalaga dyan. Yun yung gusto nating maintindihan at ma-achieve sa ating buhay. And then lastly, as we close, not only that the rest for our souls is revival and renewal and reorganizing of our thoughts and our hearts, setting priorities, and lastly, we also want to have the rest for our soul when it comes to restoring our strength. Ano sabi ng verse 28? My soul melted for heaviness, strengthen thou me according unto thy word. So yung strengthen thou me na phrases dyan sa verse 28b, ibig sabihin yan, the psalmist is asking to restore, to renew, to receive new energy again coming from the Lord. Strengthen thou me. Bakit kailangan ng restoration? Psalm 23 verse 3. Ano sabi ng Psalm 23 verse 3? Wala po yan dyan, pero gusto nating maintindihan yan sa Psalm 23 verse 3. Usog lang tayo mga kapatid. Psalm 23 verse 3. This is the prayer of David, tama? The Lord is my shepherd, I shall not want. Diba? He maketh me to lie down into green pastures, He leadeth me beside the still waters. Verse 3. He restored my soul. He leadeth me in the paths of righteousness for His name's sake. What's the purpose? Yung pag-restore ng kanyang strength. Anong purpose sa verse 3? Because of the paths of righteousness. Ang gusto natin i-lead tayo ng Panginoon sa tamang daan ng katotohanan ng salita ng Panginoon. Hindi yung mag-request tayo ng restoration ng ating strength to do sin again. Hindi. Ang purpose to restore is to continue to be faithful and to walk into the paths of righteousness. That's it.
Kaya ang nais ng psalmist to restrain. Ano ba yung nagiging dahilan kung bakit nadidrain tayo at nai-stress tayo sa sanlibutan at sa ating trabaho sa araw-araw? Verse 28a. Ano sabi niya? Psalm 119. Balik tayo sa Psalm 119. Verse 28a. My soul melted for heaviness. Alam niyo po yung word na melted meaning weeps. And yung heaviness meaning grief. Yun yung dahilan. Kaya kailangan natin ng restoration. It's because of letter A, problems in life. Tama? Yung dun sa revival, kasi we are pleasing with our sin. Dun sa renewal, because of the pride. And reorganizing our thoughts because we have to proclaim the goodness of the Lord. This one, we need restoration because of the problems in life. My soul melted for happiness. Ano yung normal na ginagawa natin pag may problema? Tama? At ang problema, strike anywhere. Hindi mo pwedeng pigilan yan. Yan, nagulat na lang ako sa kapatid ko pag akit kanina. Nakalib siya ng 1 month ha. Local leave. Nagyata 1 month. Pagbalik niya sa trabaho, good news eh. Wala ka ng trabaho. Eh di ba good news? Sino mag-aakala ng ganyan? Naakala mo, nakalib ka lang. Tapos yung babalik ka pala, wala ka na palang babalik ang trabaho. Diba? So pinabalik ka lang para sabihin na wala ka ng trabaho. What would be your attitude? Paano mo siya kukumprontahin doon pag may mga ganyang stresses sa buhay? Tama? Problema yan eh. At hindi mo pwedeng hadlangan yan. It will strike anywhere, in different places, in different, tama? Facets of your life. Darating at darating yan. That's why we need restoration from the Lord. At sa totoo lang, ito talaga yung mabisang paraan eh. You have your ways, I know. Tama? Pag nawalan ng trabaho, di hanap, may contact naman ako eh. Tama? Pag naubusan ng pera, di mag-ipon uli. May trabaho naman ako eh. Pag nag-away, di magbati. Ganun lang. Laging may solusyon. Pero alam nyo ba that the best solution and the best restoration that we can have is coming from the Word of God? Kasi kung minsan may mga solusyon ka, na hindi naman talaga yun ang tamang solusyon. Minadali mo lang. Amen? Umaksyon ka lang talaga. Kasi you're in a hurry. Dahil pag may problema, may stress. At kapag may stress, may urgency. At doon minsan minamadali natin ang Panginoon. Hindi tayo nag-iintay sa Kanyang kalooban at plano sa ating buhay. Anong sabi ng Psalm 51 verse 12? Sabi nung, restore unto me the joy of thy salvation and uphold me with thy free spirit. Alam mo, minsan problema, nagdudulot yan para minsan di mo iniisip na na-save ka. No? Dahil sa problema, feeling mo unsaved ka. May mga ganun ba dito? Na yung epekto ng pressure at problema sa'yo minsan, nakakalimutan mo na anak ka ng Diyos. Agree? Yes. Totoo yan, nangyayari yan sa ating buhay. Na kung minsan dahil hindi mo na alam kung paano, kabi-kabila, sabi nga, when it rains, it pours. At hindi lang basta pours, floods ang kasunod nun sa Pilipinas. Imagine niyo yun, kabi-kabila. Imagine niyo yung nangyaring storm na nagdaan sa Pilipinas. Another tragedy again. Kahit may mga problema pang iba yan. May mga underlying problems pa. Kung minsan, nakakalimutan natin, ay anak pala ako ng Diyos. Ay may plano pala ang Diyos sa akin. Imbis na mag-pray, imbis na mag-pause for a while, at tingnang maigi, basahin ang salita ng Panginoon, at mag-contemplate. Teka Lord, anong tawag doon? Yung, di ba pag windang ka, kailangan mong mag-compose ka ng yes. Kailangan mo na gano'n, di ba? Para makapag-isip ka ng tama. Kasi windang ka din. Imbis na gano'n ang gawin, hinahayaan ang emosyon. Hinahayaan ang hype ng emotion at ang impulsiveness sa ating pong buhay. Anong sabi ng 107 ng Psalm 26? B. Psalm 107.
Psalm 107:26b. Okay? Nandiyan na po. Their soul is melted because of trouble. Alam na ng Bible eh. Kaya tayo nanihina, kaya tayo nagkakaroon ng panghihinawa at problema sa ating buhay kasi nga, with so much troubles na yan, at tayo po'y apektado dyan. And Ephesians chapter 3 verse 13. Ano sabi po ng Ephesians chapter 3 verse 13? Wala yan dyan. Dinagdag ko lang yan. Ephesians chapter 3 verse 13. Wherefore I desire that ye faint, not at my tribulations for you, which is your glory. Ito yung comfort ha. Basahin natin ulit mga kapatid. Kung pakaka-flash nyo yan sa screen, mas maganda. Ephesians 3:13. Ito yung prayer ni Paul. Kasi naranasan niyo yung tribulation. Eh, sabi niya, wherefore I desire that ye faint not at my tribulations for you, which is your glory. So ang sabi ni Paul, ang prayer at ang desire ko sa iyo, huwag tayong ma-faint. Anong pag yung faint, di ba parang mahihimatay? Parang magkukwit, manghihinawa kasi parang hindi na tayo tutuloy. Tama? Sabi ni Paul, ang desire at ang prayer ko sa iyo, huwag kang mag-quit sa panahon na may problema ka. Kasi bakit? With that kind of problem, pwede yang maging glory sa Panginoon. Magbigay ng kapurihan sa ating Panginoon, which is your glory. Not your glory, but it's your glory to the Lord. Naintindihan niyo po? Kung minsan, pag problema ang dumarating, negative na kagad eh. Pastor, pag mayroon bang positive sa problema, sabi ko sa inyo, the thinking of the Lord is different. His thoughts is not our thoughts. His mind is not our minds. Pagdating sa Bible, ang problema, it will give glory to the Lord if we're going to handle that in a biblical way. Kaya nagiging worst, kasi ang atake agad, ang tingin, namimindang ka, kasi problema, negatibo yan. No, it's not. May mga problema, para ma-realize mo na you're not the God of yourself. That you cannot control everything. Sino mag-aakala na bigla nilang mawawalan ng trabaho yung kapatid ko? Sino mag-aakala nun? Tama? Biglaan yun, ha? Eh kung pwede nga lang bang hindi umuwi sa bahay nila, hindi uuwi yan. Sa sobrang sipag sa trabaho niyan. Hindi ko nga makita yan sa church, eh. Tama? Nung nagbakasyon lang, siya nakita. Dahil sa trabaho niya sa restaurant. Kung sipag lang ang pag-uusapan, masisipag tayo, magagaling sa trabaho. Pero bakit nawala? At po pwedeng mawala. So sa bawat problema, tanong mo to as we close, sa bawat problema na darating sa iyong buhay, you ask yourself, is this problem can give glory to the Lord? Or can put me into a worst situation? Laging dalawa lamang. At laging ganon. Depende sa decision mo. Depende sa tanggap mo. Depende how you approach that. Okay? Ba't ako nagkasakit ng ganito? Nangyari din sa Bible eh. Tama? How do you face that? Sabi na ni Paul, huwag kang mag-quit. Huwag kang ma-discourage. Huwag kang ma-discourage because sometimes or that problems will lead to the glory of the Lord in your life. Kung hindi lang po tayo or kung mag-iingat lamang tayo sa application nito sa ating buhay. So mga kapatid, as we close, naintindihan natin dito that the rest of our souls will always come, only comes in the Word of God. Wala na pong ibang antidote, wala na pong ibang solusyon aside from the Word of God. I will not even recommend to you a good psychiatrist. Kung meron man kayong kilala, hindi ko yun nire-recommend. Because the Bible will always put the solution in every problem. Okay? Tandaan natin yan. And we'll always find rest in our souls in this holy book that the Lord has given to us. Ang kailangan lang, let's heed upon it, let's learn upon it, let's meditate upon it, and don't forget to apply in your life. Mahirap minsan ang ways ng pamamaraan ng Panginoon, but at the end of the day, it is always a blessing upon the Lord. Okay? As we close, mga kapatid, having rest for our souls can only be found from the Word of God, and it pleases you. Ano? Alam niyo po yung word na please? Alam niyo po, masarap pakinggan minsan, ano? Patapos na po tayo.
Masarap minsan pakinggan kung meron kang na-please na tao. Na? Yung please, hindi yung please. Mahirap kang yung ganyan please. Yung please na ito, pag meron kang na-please, ano ba sa Tagalog yung please? Yung, hindi na napagbigyan. Parang gano'n, na-please. Hindi mo masarap sa pakiramdam yun? At itong prinsipyo ng pleasing other people. Mga tao muna tayo If we are pleasing other people, okay, it's not only we are pleasing the other people, but you are also pleasing yourself. Tama? Kasi meron kang pakiramdam na, uy, paganda yung ginawa ko. At nag-respond siya accordingly. Maraming salamat blessing ka. So, iba yung dating sa'yo. Okay? So, kaya ko ito na-share kasi meron kaming ganito sa school. At lahat ng mga nagtatrabaho sa school, lagi kaming nakakarinig ng ganito. At hindi ko naman para ipagyabang at ipagmalaki, pero minsan nakakataba ng puso na meron naman talagang mga school nagbibigay sila ng mga amount, no? Cash. No? Yung kanilang pasasalamat o yung kanilang just to please your hard work ay pinapadaan nila sa monetary. Diba? Which is good. And then majority, syempre, mas gusto pera. Pero if you're going to think about it in a Christian way, yung envelope lang o yung card, thankful card, masarap na sa pakiramdam yun. Yung lalapit sa iyo, yung sabihin na natin yung supervisor mo o yung head niyo, principal niyo, at sasabihin, yayakapin ka. Ano? Tayo po sa mga Pilipino, naiilang talaga tayo sa hugging Siguro yung ibang mga Pilipino, sanay na rin. Pero lalo na particular sa mga Christian, ang tukso lagi sa akin, ayaw ko daw magpahag. Kasi syempre mga babae sila, mga Briton, maiilang ka, di ba? Pero sa kanila normal yun Ano? Kaya ang awkward ko daw makipag-hug kasi parang wala daw akong feelings. Pero syempre nag-iigat lang ako. Di ba? Kasi sila talagang hug di ba? Pero ako nakaganon ako mga araw, di ba? Pero syempre pag bibigyan mo kasi ayaw naman pahinga sila. So ang cold daw ng hug ko, okay fine. Basta yung hug ko sa misis ko hot, okay lang yun. Kahit cold sa iba. Di ba? Kahit cold sa iba, okay lang yun. Yung last na merong lumapit sa akin para i-hug, so gusto ko yung sinabi niya, sabi niya sa akin, thank you, Rusty. I will see you and we need you next school year. Di ba maganda yun? Di ba? Sa iba, hindi naman lang pinera. O yung asawa, bakit naman walang cash? Puro card. Pero hindi Sabi ko kay Sister May, tapos na ako sa ganun. Yung bang ma-affirm lang sa akin na we still need you and we need you in the team and we are thankful for your hard work at gusto ka naming makasama. Malaking bagay na sa akin. Alam mo? Hindi ba maganda yung mga ganun? Pero alam niyo mo, at the end of the day, there is nothing more rewarding when you please God. Again, no? So yung pleasing, dalawa. You please them, and then reciprocated yan, they will please you back. So na-please ko sila sa hard work ko. Kasi binalikan nila ako at sinabi, I still need you in the team. We still need you. Continue to do your hard work. So na-please hindi nila ako. Kasi parang magpupursige pa rin ako dito na magtrabaho kasi may naniniwala at naging effective yung trabaho ko. Yun yung confirmation dun kahit walang incentive, kahit walang bigay. It doesn't matter. Ang mahalaga may trabaho. Pero if you're going to please God, listen to this it is more rewarding. And every time you find rest in your reading, studying, meditating, His love letter, which is the Bible to you, 3 ways. Sa tao, 2 ways lang. Pero sa Diyos, 3 ways. You pleased yourself, you are pleasing others, and you please God. And that's the most important. Alam mo, pag na-please yung Panginoon, hindi mahirap sa kanyang blessing. It is overflowing. Alam niyo ba na nature ng Panginoon na i-bless ang kanyang mga anak? Nature niya yun. Pero nature din ng Panginoon na maging just sa kanyang mga anak. Because God doesn't play favorites. Tama? Laging ang prinsipyo ng Panginoon, prinsipyo ng tatay at ng nanay sa bahay. Pag disobedient, grounded ka. Tama? Pero pag masunurin, reward. Kaya mga kapatid, we thank the Lord for that. At kahit hindi man ma-convert sa cash yung mga sinasabi na yun ng aking mga superiors,
But I thank the Lord na hindi siya nagkulang ng supply ng pangangailangan namin. And we have tested and we have tasted the goodness of the Lord in our life. Kaya sabi ko nga, I thank the Lord na magiging part na ng buhay ko hanggang sa ako'y mamatay yung ginawa ng Panginoon sa aming buhay. At yung pinaka-best part, yung nakilala ko kayo. At patuloy tayong lumalang. Ano? I'm excited. This coming October, November. Sabi ko nga, ang last check natin is October, November, December. Pero sabi ko sa mga iilan, pag may nakita tayong November, kahit October pa lang, okay, payagan nyo na ako na lumipat na tayo. Kasi yung transition, mahirap eh. Although na-advance mo na yung check eh, pero okay lang yun. Kasi baka mawala pa eh, di ba? Kung meron ibibigay pa. Maghintay lang. So I thank the Lord for you. As we go on to the next theme for the month of August, we will going to talk about discipleship, friendship, and fellowship. Kung gaano kahalaga yung ating relasyon sa bawat isa. Let's continue to be revived, to be restored, to be renewed, and to be reorganized in the sight of the Lord. Let's all stand up, please, and let's pray. Lord, salamat po